Posibleng ihain na ng Ombudsman sa korte ang kaso laban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa mga susunod na araw. May sagot naman ng Ombudsman sa sinasabi ng abogado ni dating Congressman Zaldico na prejudged o nahusgahan na umano ang kaso nito. Saksi si Maki Pulido. SB 25 CRM 0039. People versus Zaldico. Naraffle na sa Sandigan Bayan ang mga kasong inihain laban kina dating Congressman Zaldico, mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at mga opisyal ng construction company na SunWest. Nagbunutan para ma-assign kung saang division ng Sandigan Bayan didinggin ang mga kaso kaugnay ng substandard na 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. 5th Division ng Sandigan Bayan ang hahawak ng kasong paglabag sa RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3E. Ang chairman nito ay si Associate Justice Zaldi Trespeses, appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sandigan Bayan 7th Division ang didinig ng kasong paglabag sa RA 3019 Section 3H or Receiving Unwarranted Financial or Pecuniary Benefits. Ang chairman ng division na ito, si Associate Justice Lorifel Pahimna, na dating judge ng Taguig Regional Trial Court bago itinalaga sa Sandigan Bayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017. 6th Division naman ang nabunot para dinggin ang kasong malversation of public funds. No bail o walang piyansa ang rekomendasyon ng Ombudsman sa kasong malversation. Si Justice Sara Jane Fernandez ang chair ng Sandigan Bayan 6th Division. Dati siyang Assistant Solicitor General bago i-appoint sa Sandigan Bayan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay UP Law Professor Paulo Tamase, sa amended rules of court, may 10 araw mula ng isampa ang kaso para pag-aralan ng mga mahistrado kung may probable cause o sapat na batayan ang kaso. Sakaling may probable cause, kasabay na nito ang pag-issue ng warrant of arrest para maiharap sa korte ang akusado at mabasahan ng sakdal. Sa determination ng probable cause, ang tinitignan talaga ng husgado ay yung information o yung sakdal na hinihain ng ombudsman. Hindi pa binibigyan ng pagkakataon yung nasasakdal na mag-participate sa proceeding. Yung pagkakataon na iyon ay kung matutuloy nga sa paglilitis. Ayon sa abogado ni Ko, di na sila nagulat sa mga inihaing kaso. Anya, na pre-judge o hinusgahan na ng ombudsman ang kaso mula pa noong day 1. We are not judges here, we're prosecutors. We are supposed to prosecute people who commit infractions of the law. So he can eat his words because we will not change our stance that he should be prosecuted for the crimes alleged in the information filed before Sandigan Bayan. Ayon sa ombudsman, nananatili pa rin ang alok na proteksyon kay Ko para bumalik siya sa bansa. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, bibindang niya kung may nangyari. Di ba? We can go to the tube and pick him up and bring him through a route that a waiting vehicle where somebody he trusts is there. And we can put it all on video, everything happening. We can have body-worn cameras the whole time. Dagdag ng ombudsman, submitted for resolution na ang 3 kaso laban sa mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya. Maaaring maisampa na raw ang mga ito sa korte sa Biyernes o sa susunod na linggo. Balak ni Remulla na i-live stream ang mga preliminary investigation. Gagawin natin. We're just making the rules. Huwag kayong mag-alala. We want to be as transparent as ever. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.